Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at purihin po ang Diyos sa panibagong araw na ito na ibinigay niya sa atin. At syempre sa panibagong pagkakataon upang tayo po ay makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nais ko po nga ibahagi sa inyo sa oras na ito ang sinasabi sa ikalawang Kronika 7:14. Ang sabi po dito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang mahasamang mga lakad, akin ngang diringgin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Purihin ang Diyos sa napaagandang talata na ito, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng katiyakan na mayroong pagtugon ang Diyos sa panalangin
kung ating lalakaran ang kanyang mga sinabi sa talatang ito. Ngayon pong oras na ito, sa araw na ito, nais ko pong tingnan natin ang apat na letter H mula sa mga talatang ito o mula sa talatang ito na pwede nating kuhanin at panghawakan at kung ating lalakaran ay mararanasan natin ang manifestation nito sa ating mga buhay. Ang unang letter H na maliwanag na sinasabi po dito ng salita ng Diyos ay yung salitang humility. Sabi niya, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba. Ang unang hinahanap ng Diyos at hinihingi ng Diyos sa atin upang ating maranasan ang kanyang dakilang pagkilos, ang kanyang makapangyarihang gawa sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating bansa, sa ating panahon ay pagpapakumbaba. Humility. What is humility? Simple lang po, sa kontekstong ito, ang pagpapakumbaba ay ang ating pagkilala na kailangan natin ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay ang ating pagdepende sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay ang ating pagpapahayag ng pananampalataya, pagtitiwala at pagkikilala na kung hindi tayo tutulungan, hindi tayo sasamahan, at hindi tayo kikilusan ng Diyos, ay hindi natin mararanasan ang dakilang revival, ang dakilang pagbabago sa ating lipunan. Kaya napakahalaga po ng pagpapakumbaba o pagkilala na kailangan natin ng Diyos, admitting that we need God, admitting that we need the help of God, that apart from Him, we are nothing and we can do nothing without Him. That is humility. Yung hindi po natin pagdepende sa ating sarili, yung hindi po yung pagdepende natin sa kakayanan lamang ng tao, resources na meron tayo, abilidad na meron tayo, talento, kakayanan na meron tayo, kundi buong-buong pagdepende sa Diyos. Gaya ng sinasabi ng aklat ng Kawikaan 3:5 at 6, huwag daw tayong magtitiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos. Lean not on your own understanding, but trust the Lord. Trust in the Lord with all of your heart, and He will direct your path. Hallelujah! Tutulungan tayo ng Diyos sa tagumpay. Merong katiyakan ng pagkatagumpay, merong katiyakan ng pag-unlad, paglago, promotion, kung tayo po ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Gaya ng sinasabi ni James sa James chapter 4 verse 10. Hallelujah! Itinataas ng Diyos ang mga nagpapakumbaba. Ganon din ang sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 6 o verse 5 and 6 na binabanggit doon, ang Panginoon ay lumalaban sa mga papagmataas, ngunit siya, sabi, nagbibigay ng biyaya, saganang biyaya sa mga nagpapakababa. Kaya nga masasabi natin yung verse 7 ng 1 Peter chapter 5, cast all your burdens upon Him because He cares about you. Kanino po yun? Doon sa mga nagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Ikalawa, yung makikita po natin dito, yung tinatawag na hope. Gusto ng Diyos sa ating panahon magkaroon tayo ng pag-asa. Pag nagsimula tayong magpakumbaba, mabubuhay po yung pag-asa. Pag-asa na may magagawa ang Diyos sa ating sitwasyon. Pag-asa na merong kakayanan, merong abilidad, may kapangyarihan at higit sa lahat, may kalooban ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay, sa ating pangangailangan, sa ating bayan, sa ating bansa. Ibig sabihin mga kapatid, it is the will of God to help us. And He is very much willing. He is not just able, but He is very much willing to help us na tayo'y tulungan at abutin. At yan po yung ating dakilang pag-asa. Yung sinabi ng salita ng Diyos na kung tayo magpapakumbaba, tutulungan tayo ng Panginoon. Diringgin niya tayo mula sa kalangitan. Yan ang mabuting balita. Ang Diyos ay hindi lamang makikinig, kundi mula sa kalangitan siya ay tutugon, magpapatawad ng ating mga kasalanan at pagagalingin ang ating lupain. Napakahalaga po na ito po'y mahayag sa ating mga buhay, mga kapatid, habang tayo po'y nagpa-fasting ngayon, habang tayo po'y nanalangin ngayon, habang hinahanap po natin ang mukha ng Diyos, habang tayo po ay sa ganitong pagtatalaga ng ating mga buhay, magkaroon po tayo ng buhay na pag-asa na may magagawa, mayroong gustong gawin, kalooban ng Diyos. Talagang ito ang gusto niya iparanas sa atin, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian. Sabi ng mga tao sa ating panahon, hanggat may buhay, may pag-asa, pero ito po ay dagdagan natin. Sapagkat sa Biblia, hanggat may Diyos, may pag-asa, sapagkat sa Diyos kahit patay, muling nabubuhay. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Hindi po nasasayang ang ating pananalangin, hindi nasasayang ang ating pag-aayuno, hindi nasasayang ang ating pagtawag sa Diyos at paglapit sa Kanya, sapagkat
Siya po ay nangako kung tayo'y magpapakumbaba sa kanyang harapan, tayo'y mananalangin ng may pag-asa, pagtitiwala. Ibig sabihin, meron tayong ine-expect sa Diyos. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pag-asa. Hallelujah! Ano yung ating inaasahan ay panatag tayo na darating. Kaya mahalaga na sa ating pong pananalangin ngayon, sa ating pong pag-aayuno na ngayon, sa ating pong paglapit sa Diyos, buo ang ating pag-asa. Hindi tayo nagmamaliw sa mga pangako ng Diyos o sa kanyang mga salita. Hindi tayo nagdududa. Meron tayong pananampalataya na kung tayo magpapakumbaba, mananalangin, tatalikod sa ating mga kasalanan, at hanapin ang kanyang mukha, at tatalikod sa ating mga kasalanan, siya ay makikinig sa atin. Tutugon siya at siya ay gagawa ng dakilang bagay. So the first letter H that we are aiming to see manifesting as we come into the presence of God, praying and fasting, is humility sa bayan ng Diyos, sa atin ng mga tinawag na sa pangalan ng Panginoon. We as Christians called by His name, redeemed by the blood, washed by the blood, cleansed by the blood, filled with the Holy Spirit, ay magpapakumbaba, meron po tayong pag-asa. The second H that we are praying to manifest is hope. Mabuhay ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino. At ito'y magsisimula sa atin bilang mga mananampalataya. Tayo mismo ay may pag-asang buhay na buhay. Ikatlong letter H ay healing. Sabi niya, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Yung healing ng land, mga kapatid, gusto nating makita ito. Yung pagpapagaling ng Diyos, hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kundi yung healing ng ating lupain, spiritually. Hallelujah, sapagkat marami ng pangyayari sa ating lupain na nagbukas ng pintuan para ang lupain natin, ang ating sambayanang Pilipino at ang ating mga saling lahi ay maalipin ng kaaway at magkaroon ng permiso ang kaaway na sirain ang buhay ng marami. Kaya kailangan natin ng pagpapagaling, mga kapatid. Gumaling ang ating lupain mula sa mga iba't ibang sakit ng lipunan, sa iba't ibang mga gawaing hindi maganda, sa maling paniniwala, maling pananampalataya, maling gawain, maling kaisipan, maling direksyon ng pamumuhay. Healing, mga kapatid. Relationship, magkaroon ng healing sa relationship among the believers, among the body of Christ, at ganoon din sa ating mga pamilya, mahal sa buhay, sa ating community, sa ating mga cities o municipalities, probinsya at sa buong bansa, maging sa mga kababayan nating nasa iba't ibang bansa. The physical healing, emotional healing, mental healing, spiritual healing, financial healing. In short, magkaroon ng deliverance, ng breakthrough, at lubusang kagalingan. And finally, last letter H is harvest. The harvest of souls, mga kapatid. Gusto nating makita, hallelujah, habang tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, umaasa at nagtitiwala sa Kanya, hallelujah, at pinapagaling tayo ng Panginoon. Bahagi po nito na dinidesire natin sa ating pag-pray at pag-fasting, ay ang patuloy na pagliligtas ng Diyos. The greatest need of humanity, the greatest need of the Philippines is salvation. Salvation from the punishment of sin. That is the reason why God sent His Son as the Savior, the only Savior. Kaya umasa po tayo, magtiwala po tayo, higit sa lahat, nasahin po natin at kumilos po tayo, magkaisa po tayo para sa kaligtasan ng marami pang tao. Humility, hope, healing, and harvest. God bless us all po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa pangalan ng anak na si Jesus, na ang bawat pamunuan po ng bansang Pilipinas ay humihiling po kami ng karunungang makalangit, na lagi pong magre-resulta ng kapayapaan sa bawat desisyon na kanilang gagawin para sa mga kababayan po namin sa bawat isa. Lord, dalangin po din namin na maghari po sa kanilang mga puso ang iyong ngalan upang sa bawat gagawin nilang mga plano,
sa gagawin po nilang batas at mga desisyon o mga utos, ay magbigay po ito ng resulta, ng kapakinabangan po para po sa bawat mga kababayan namin at lalong-lalo na po, Panginoon, sa bawat mga mananampalataya. Lord, padaluhin niyo po ang accountability sa bawat mga leaders ng aming pamahalaan. Bantayan po nila ang kanilang sarili upang mas lalo po, Panginoon, na magampanan nila ng may kahusayan ang kanilang panunungkulan sa bansang ito, sa pamahalaan. Sapagat napakalaki po ng magagawa nila kung ang lahat ng ito ay gagabayan mo at ipagkakaloob mo ang lahat ng mga kahilingan ito, sapagat sila po ay iyong tinalaga upang manguna sa bansang ito. At nawa po, Panginoon, na iyong pagtatalaga mo sa kanila ay magbigay po ito ng kahusayan, magbigay po ito, Panginoon, ng maayos at pantay na pagtingin, na wala po silang kinikilingan sa kanilang panunungkulan at yung panunumpa bilang lingkod bayan, Lord, maisapuso po nila ito, yung panunumpa sa bagong Pilipinas, Lord, in Jesus' name, maisabuhay po nila ang bawat mga salitang binibigkas ng bawat mga nangunguna po sa aming bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin ko po ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dakilang Diyos, minsan pa ay sama-sama po kaming lumalapit sa inyo at dinadalangin namin ang aming bayan, ang aming bansa. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang maghari sa puso, sa isipan ng bawat Pilipino, Panginoon. Ano man po ang nagiging dahilan ng division, conflict, ay sa pangalan ni Jesus, ituro niyo po sa amin, Panginoon, ang kagandahan at ang mangibabaw ay ang kapayapaan, ang pagkakaisa. Dalangin po namin, Panginoon, na ito yung maging isang hangarin ng bawat puso, yung pagtanggap, pagkilala, na ang bawat isa po sa amin ay merong bahagi, merong maitutulong, maiaambag, at kilalanin po namin ito, Panginoon. Ang kapayapaan niyo ang unang maghari sa aming mga puso at makita po ito sa aming bayan. Dalangin din po namin ang inyong protection mula sa corruption. Dalangin po namin na sa inyong kakayanan at kapangyarihan, ipahayag niyo po, kayo po ang mag-expose ng mga maling puso, maling hangarin, at sa liwanag ng inyong salita, Lord, magkaroon ng direction, magkaroon ng gabay na ang masunod po, Panginoon, ay ang inyong kalooban. Mangibabaw po ang inyong katwiran sa aming mga puso. Magkaroon kami ng tamang puso sa inyong harapan na magbe-benefit po ang mga Pilipino. Maraming salamat po. Sa inyo kami patuloy na nagtitiwala, sa inyo kami patuloy na umaasa. Dahil higit sa kanino man, higit sa anumang kayang gawin ng tao, Lord, yung kaya niyo pong gawin ang aming inaasahan. Kayo po ang aming tinitingnan. Sa inyo po kami umaasa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na manalangin at ipapanalangin po natin ang ating economic growth and justice, and we will pray for an effective legislation for the people. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ito. Kayo po ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting mga bagay. Kaya nga sa iyo po kami dumudulog na kayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng karunungan mula po sa aming Pangulo at sa lahat ng namamahala sa aming pong pamahalaan, na magbigay ng karunungan upang ang aming pong ekonomiya ay patuloy pang lumakas at patuloy pang lumago at mapagpala ang nakakarami. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbubukas ng marami pang mga pintuan ng kasaganaan, Panginoon, at maraming mga investors, Panginoon, ang mag-i-invest, hindi lang po sa pangsariling kapakanan, kundi iisipin po nila, Panginoon, ang mas mga nakakarami pang nangangailangan. At dito po, Panginoon, ay pagmumulan ng iyong pagpapala
lalo't higit, Panginoon, sa mga nangangailangan, sa amin pong mga mahihirap na mga kababayan. Sila po, Panginoon, ay makaranas ng mayaman mong biyaya at pagpapala sa kanilang buhay sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga ginagamit mo na naglilingkod sa amin pong pamahalaan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga mambabatas na lumilikha ng mga batas upang ito po ay nawa ay mag-protect sa maraming mga tao, at ito po ay pagmulan, Panginoon, ng ikabubuti ng nakararami, Panginoon, at magbigay ito ng hustisya, Panginoon, hindi lang sa iilan, kundi sa bawat mamamayang Pilipino ay magbigay po ito ng hustisya, magbigay po ito ng pagpapala, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat mambabatas na yung gagamitin ay bigyan mo po sila ng puso na mapagmahal, puso na uunawain, Panginoon, ang mas nakakarami, hindi ang sariling kapakanan. At bigyan niyo po sila, Panginoon, ng puso na totoong maglilingkod at patuloy na aabot higit sa lahat sa nangangailangan. Marami pong salamat. Ipinagtitiwala namin sa iyo ang lahat, sapagkat kayo ang Diyos na gagawa ng mabubuti at mga dakilang bagay sa amin pong mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa oras na ito ay meron po dalawang item na ating pong ipapanalangin. Una, to pray for national healing and restoration. Pangalawa, to pray for the upcoming midterm election sa buwan po ng Mayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito po, Panginoon, amin pong idinudulog sa iyo ang aming pong bansa na nakakaranas, Panginoon, ng dibisyon. Dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan nito at pagsasaayos mo. Ganun din po, O Diyos, sa bawat aspeto ng aming pong politika. Dalangin namin, O Diyos, ang kilos mo at galaw mo. Ayusin mo ito po, Panginoon, kung meron pang nangyayaring dibisyon. Lord, iayos mo po, Panginoon. Maging sa aming ekonomiya, dalangin namin, O Diyos, ang pagbangon ng aming ekonomiya, Father God, na maranasan namin ang paglago nito at ang matagumpay na mga negosyo ang mangyayari at maganap sa aming pong bansa. Panginoon, ilang buwan na lamang kami, O Diyos, ay magdadaos ng midterm election sa buwan po ng Mayo. Amin din po itong idinudulog sa iyo. Dalangin namin ang iyo pong kapangyarihan, ang siyang kumilos at gumalaw. Lord, dalangin po namin ang guidance mo sa electoral process na ito, O Diyos, na magaganap. Dalangin namin ang kaayusan, dalangin namin ang kapayapaan. Lord, ganoon din po, O Diyos, sa mga lahat ng mga Pilipinong maglalagak ng kanilang boto. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo sila ng karunungan, ng discernment, na ang kanilang maipili at maisulat sa balota, Panginoon, ay yung mga karapat-dapat na mamumuno sa aming pong bansa. Dalangin namin, O Diyos, na walang kaguluhang mangyayari. Bagkus, Father God, ito ay mangyari at sa katuparan na punong-puno ng kapayapaan, Panginoon. Minsan pa, aming idinideklara, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming pong bansa, sa aspeto ng politika at maging, Panginoon, sa nalalapit na eleksyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng mga panalangin ipinaabot sa inyong banal na trono. Selyuhan niyo po ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. At hayaan ninyo, Panginoon, na mangyari ang lahat ng ito ayon sa inyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang bansang Pilipinas. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng kinalalagyan ng inyong mga anak sa aming pong bayan. At mangyari ang inyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So some announcement, nais ko lang pong basahin sa inyo. Isa na lamang po ang araw na nananatili para sa 40 days prayer convergence na ginagana po ng PCEC. At sa araw po ng bukas, sa ganap na 6:00 ng umaga, nais po namin kayong patuloy na anyayahan na makiisa. At sa FB page po yan ng PCEC.
At sa darating naman po na alas 8 ng gabi ay yung convergence ng FB page ng 702 DCAS. Na-encourage po namin ang participants to invite every member of the family and friends para makasama natin sa araw-araw na pananalangin. And we would like you to take a photo of them na kasama ninyo na nanonood sa ating pong prayer convergence na ginagawa. And you may also share the photos sa FB page ng PCEC and post sa social media para na sa ganon makita na marami po ang nananalangin para sa ating pong bansa. We invite and encourage every one of you to form your own on-site prayer and fasting gathering, lalo-lalo na po sa araw po ng February 28 na kung saan ito po ang culmination ng ating pong prayer and fasting. Kung kayo po ay mula sa Metro Manila, magkakaroon po ng prayer gathering sa Green Hills Christian Fellowship from 9 a.m. to 12 noon to celebrate the end of our 40 days prayer and fasting for the Philippines. Nais po namin kayong pasalamatan sa inyong pakikiisa at pagsama sa amin ngayong araw na to. And we also would like to say, may we all be an answer to our prayer for this nation. May the healing of our land begin with us. God bless the Philippines. Dinggin mo